Amen. This is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. So we do believe every day is the day of the Lord. So isa pong pinagpalang hapon sa mga kapatid, sa SCB tribes, sa mga pastors, leaders, workers, members, churches na ating pong kasama sa pagsubaybay sa SCB Daily Live Streams nito. So isa pong pinagpalang hapon sa inyo. At lalo tigit sa ating pong spiritual mentor, Pastor Wilbert and Pastor Asmin. Salamat po sa inyo sa isa pang pagkakataon at pribileyo na magamit ng Panginoon sa pagbabahagi ng kanyang salita sa SCB Daily Live Stream. So maraming salamat po. And even sa ating technical team, sa pangunan ni Pastor Archie and Pastor Eugene. So maraming salamat sa inyo. At ang Diyos po ang siyang patuloy na magpala sa inyo pong pagbibigay ng effort upang ang ating pong programang ito sa SCB Daily Live Stream ay magpatuloy. So sa hapon pong ito ay nais ko po na ibahagi sa bawat isa sa atin ang topic po na God's presence through intimacy is our priority. God's presence through intimacy is our priority. At dito po ay ating pong sisimulan sa ating pong pinaka-main passage, dito sa Exodus chapter 33, verses 12 to 19. So, ganito po ang sinasabi dito sa Exodus 33, verse 12 to 19. Then Moses said to the Lord, "See, you say to me, bring up these people, but you have not let me know whom you will send with me. Yet you have said, I know you by name, and you have also found grace in my sight. Now therefore, I pray, if I have found grace in your sight, show me now your way, that I may know you, and that I may find grace in your sight. And consider that this nation is your people." And he said, "My presence will go with you, and I will give you rest." Then he said to him, "If your presence does not go with us, do not bring us up from here. For how then will be known that your people and I have found grace in your sight, except you go with us? So we shall be separate, your people and I, from all the people who are upon the face of the earth." So the Lord said to Moses, "I will also do this thing that you have spoken, for you have found grace in my sight, and I know you by name." And he said, "Please show me your glory." Then he said, "I will make all my goodness pass before you, and I will proclaim the name of the Lord before you, and I will be gracious to whom I will be gracious, and I will have compassion on whom I will have compassion." So ito pong senaryong ito ay isang pagkakataon na encounter ni Moses sa ating Panginoon. At sa kanya pong paglapit sa Panginoon, sa kanyang panalangin ay kanya pong sinabi sa Panginoon na kung yung buhay niya at ang bayang Israel ay naging kalugod-lugod sa kanya o nakasumpong ng favor o ng grasya, ang sabi po niya ay, "Panginoon, samahan mo kami sa paglalakbay na ito. At kung hindi mo kami sasamahan, hindi na kami magpapatuloy sa paglalakbay na ito." So ano pong ibig sabihin dito ni Moses? So sa experience po ni Moses sa kanilang paglalakbay mula nung umalis at pangunahan niya ang bansang Israel sa Egypt patungo sa Promised Land, ay naranasan nila yung mga himala na ginawa ng Diyos sa kanila dahil sa presensya ng Panginoon ay lagi nilang kasama o sinasamahan sila ng presensya ng Panginoon. At very visible ang presensya ng Diyos o ang kaluwalhatian ng Diyos na nasa kanila. So sa gabi ay pillar of fire at sa
araw ay pillar of cloud. Kaya doon sa kanila pong karanasan sa pagsama ng Panginoon ay nakita ni Moses, naranasan nila ang pagtatagumpay sa anumang sitwasyon, sa anumang gawa ng kaaway na mga bansa sa paghadlang sa kanilang paglalakbay ay napagtatagumpayan nila because of the presence of God. At ang isang indikasyon na impact ng presensya ng Diyos na nasa kanila sa mga bansa na kanilang dinaanan ay nagkaroon ng fear dahil sa kanilang nabalitaan na pagsama, pangunguna ng Diyos sa buhay nila. Kaya kay Moses, ang pinakamahalaga sa pagpulfill doon sa ibinigay ng Diyos na assignment sa kanya na pangunahan ng bansang Israel na dalhin doon sa prophetic destiny o doon sa promised land ay walang iba kundi ang presensya ng Panginoon. Kaya po ang kanyang isang emphasize na sinabi sa Lord sa kanyang pakipag-usap sa Panginoon, Lord, kung hindi mo kami sasamahan sa paglalakbay nito, wag mo na kaming alisin sa lugar nito. So bakit po nasabi ito ni Moses? Kasi sa una pong mga talata sa ating binasa dito sa Exodus chapter 33 ay sinabihan siya ng Panginoon na hindi na niya sasamahan ang bansang ito dahil sa kanilang katigasan ng ulo at magbibigay na lamang siya ng anghel upang samahan sila. Pero kay Moses ay hindi po siya kumbinsido, di siya kontento na yung anghel lamang ng Diyos ang sasama sa kanilang paglalakbay. Ang sinigurado po dito ni Moses, ang gusto niyang makasama ay walang iba kundi ang Panginoon, ang presensya ng ating Diyos. Dahil para kay Moses, ang seguridad ng protection, ng provision, ng tagumpay sa pagpapatuloy ng kanilang journey going to the promised land or to fulfill their prophetic destiny ay walang iba kundi ang presensya ng ating Panginoon. Kaya po ang sabi po naman ng Panginoon sa kanya pong pakikipag-bargain sa Lord, sa kanyang pakipag-usap sa Panginoon, dahil nga po sa kanyang na-establish na relationship sa Lord bilang kaibigan ng Panginoon. So ang naging response po ng Panginoon, my presence will go with you, I will give you rest. So tiniyak po ng Panginoon kay Moses na sasamahan niya si Moses at ang bayang ito at kanilang mararating ang promised land. At ang isa po pong maganda na sinabi po ni Moses dito sa ating binasa sa Exodus 33 verse 12 to 19 ay yung pong bandang huling talataan na sinabi niya sa Lord, please show me your glory. So para kay Moses, ano po yung kanilang naranasan o yung kanyang naranasan na encounter sa kaluwalhatian ng Panginoon, sa presensya ng Panginoon before ay hindi sapat upang siya ay makontento, kundi alam niya na merong masigit na degree o level na kanyang maranasan ng pagbabago ng kanyang buhay or pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay o sa kanyang bansa, sa bansang Israel kung ipapahayag ng Panginoon sa kanya ang kaluwalhatian ng Diyos. Dahil sa kaluwalhatian ng Panginoon, sa presensya ng Panginoon na kanyang naranasan, dito po siya tumatanggap ng revelasyon na kung paano niya pangungunahan ang bansang Israel. At alam naman po natin, in the past, dito po natanggap ni Moses yung kautusan ng Panginoon na para sa kanyang bayan. So ibig sabihin po nito, every time na nakakaranas ang lingkod ng Panginoon ng encounter sa presensya ng Panginoon ay nagbibigay ang Panginoon ng isang panibagong antas ng kanyang pagkilos sa pamagitan po ng pagbibigay ng kanyang salita. Kaya po ito po isang prinsipyo sa ating mga naglilingkod sa Panginoon na much better na yung ating mga ginagawa na paglilingkod sa Panginoon, especially sa pagmiminister ng papangangaral, pagtuturo ng salita ng Diyos, ay bunga ng ating encounter sa presensya ng Panginoon. Bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin muna. Maraming salamat, Panginoon, sa hapong ito. Sa iyo pong binigay sa amin na panibagong pagkakataon upang amin pong sama-sama na mapag-aralan ang iyo pong mga salita. Panginoon, ang dalangin po namin, buksan mo ang aming puso, buksan mo ang aming kaisipan, upang malaya po naming matanggap ang kapahayagan ng iyo pong salita. Panginoon, alam po namin na sa pagpapahayag ng iyong salita ay binubuksan mo ang iyo pong puso, ang iyong kaisipan sa amin upang magkaroon kami ng kaugnayan, kaalaman, Panginoon,
sa naisin mo, sa layunin mo, sa isang natatanging panahon o sa iyong tinakdang panahon sa amin pong ginagalawan na henerasyong ito, na kami makalakad, Panginoon, sa iyo pong pagkilos, sa iyong kalooban, Panginoon. And Lord, give us the capacity, Lord God, to discern, O Lord God, yung iyong kalooban, ang iyong salita sa amin pong pag-uusapan na salita mong ito, Panginoon. At ilagay mo nga po, O Diyos, sa amin, Panginoon, ang higit, O Diyos, na kauhawan at kagutuman sa iyo pong presensya, Panginoon, sapagkat tulad na po ng itong aming pong pag-usapan na salita mo, ang presensya mo ay higit na maging prioridad sa aming buhay. At ito'y magiging posible, Panginoon, kung kami ay patuloy na magiging malapit sa iyo. Lord, maraming salamat. Salamat, Lord, sa pribilehiyo na bukas ang iyo pong puso, bukas ang iyong presensya sa buhay po namin. Kaya, Lord God, sa aming pong pag-i-effort na maranasan ka, alam po namin na ito ay mayroong realidad. Kaya Lord, sa hapong ito, dalangin po namin habang kami nakikinig na iyong salita, ay aming pong maranasan ang isang panibagong pagkilos, pagpuspos ng iyong pong presensya sa aming pong katauhan at maging sa lugar na aming pong kinalalagyan. Maging sa aming mga tahanan ay maranasan namin ang isang panibagong pagkilos ng iyong pong presensya. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So sa ating pong pagpatuloy, basahin po natin muli o yung pong isang ating pong pinaka-main passage dito sa ating topic about God's presence through intimacy is our priority. Sa Psalms 51 verses 7 to 12. Kanina po ay binasa natin itong Exodus chapter 33 verses 12 to 19. Mula po sa isang lingkod ng Panginoon na tinaguri ang kaibigan ng Diyos. At ngayon naman dito po sa Psalms chapter 51 verses 7 to 12 ay atin naman po makita ang isang lingkod ng Panginoon na tinagurian na lalaking malapit sa puso ng Diyos. A man after God's own heart. So walang iba po kundi si King David. At dito po sa Psalms 51 verses 7 to 12, ito po yung panahon na si David po ay lumapit sa Panginoon na meron talagang totoong pagsisisi. At tingnan po natin ang content ng kanya pong panalangin sa Panginoon nung panahong siya ay nagsisisi sa harapan ng Panginoon dahil doon sa kanyang nagawang matinding pagkakasala sa harapan ng ating Diyos. Ang sabi po dito ng Psalms 51 verses 7 to 12, "Purge me with hyssop, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow. Let me hear joy and gladness. Let the bones that you have broken rejoice. Hide your face from my sin, and blot out all my iniquities. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from your presence, and take not your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and uphold me with a willing spirit." So dito po sa panalangin na repentance ni King David, makita po natin dito yung kanyang pamanhik sa ating Panginoon. Na doon sa kanyang nagawang pagkakasala sa Panginoon ay gusto niya na talagang siya ay patawarin at linisin ng Panginoon sa kanyang kasalanan na nagawa sa kanyang harapan. At dito po ay humiling si King David sa Panginoon, tanda po ng kanyang totoong pagsisisi sa harapan ng Panginoon. So dito po ay nakita ko po dito yung restoration na gustong maranasan ni David sa kanyang pagsisisi sa harapan ng Panginoon. So sabi ko rito, "Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me." So yung total detoxification na po ng kanyang buhay mula sa pagkakasala sa Diyos ay humiling siya sa Panginoon. "Panginoon, likhaan mo ako ng
malinis o bagong puso. Bigyan mo ako ng isang panibagong espiritu. At isa po kanya pong sinabi rito na kanyang higit na pinapahalagahan sa kanyang koneksyon, sa kanyang relasyon sa Panginoon. Cast me not away from your presence. Cast me not away from your presence. Huwag mo akong alisin sa iyong harapan, sa iyong presensya. Dahil para kay David, isang kapahabakan, walang kabuluhan, walang saysay ang buhay kung wala ang presensya ng Diyos sa kanya. Sapagkat nakita na niya sa buhay ni King Saul, nung hiwalayan siya ng presensya ng Diyos o ng Espiritu ng Diyos kung gaano kamiserable ang naging resulta ng isang buhay na nahiwalay sa presensya ng Diyos. Kaya po, ang sabi ni King David dito, cast me not away from your presence. Huwag mo akong alisin, Panginoon, sa iyong presensya, and take not your Holy Spirit from me. Huwag mong alisin sa akin ang iyong banal na Espiritu. Dahil po sa karanasan na kanya po nakita sa buhay ni King Saul, na kanyang pinaglingkuran, nung umalis ang Espiritu ng Diyos, ay katakot-takot na suffering ang naranasan ni King Saul, na ito ay nawala sa paghahari sa Israel, at ang kanyang sambahayan ay nawala sa opportunity, sa divine opportunity, privilege na binigay ng Lord na naging hari ng Israel, at naging miserable ang ending ng kanyang buhay because of his unfaithfulness sa Lord. Dahil nga po siya ihiwalay na sa presensya ng Panginoon, si King Saul ay lumakad na sa pagsuway at unfaithfulness sa harapan ng ating Panginoon. Kaya merong ganito pong battle cry, si King David sa kanyang prayer, na ito yung gusto niyang mangyaring restoration sa buhay niya, na siya ay mapanatili at manahan sa presensya ng Diyos, at ang Espiritu ng Panginoon ay manatili sa kanyang buhay. Amen? Kaya sabi po ito, restore to me the joy of your salvation and uphold me with a willing spirit. So in our introduction po, tulad po ng ating narinig, sa ating FCB Baguio, na ang ating pong pinanghawakan na prophetic declaration sa taong ito ng 2023 is the year of kingdom manifestation. At ang isa pong ating pong narinig at ating pong napag-aralan ay sa bawat panibagong taon na ibinibigay sa atin ng Diyos ay napakahalaga na ating malaman kung ano ba ang ating mga top priorities sa ating buhay. Kaya po, para sa akin, this year 2023, ang isang number one na priority na dapat nating maranasan o makamtan ay walang iba kundi ang presensya ng Diyos ay mapanatili natin sa buhay natin, na ito ay patuloy na umuunlad at ang buhay natin ay patuloy na nananahan sa presensya ng ating Diyos. At alam po naman natin na ito ay mangyayari lamang sa pamamagitan ng ating pagbibuild ng ating strong and intimate relationship with our God. So dito po mayroon akong katanungan, what is your top priority this year 2023 that can lead you in transformation for kingdom manifestation? So gusto po natin maranasan ang realidad na yung paghahari ng Diyos ay mahayag sa ating buhay, sa ating pamilya, sa church, sa ministry. So ano yung mag-a-unlock? Isa sa, alam natin, siguradong ma-unlock yung pagmamanifest ng kingdom of God sa buhay natin, sa church, sa ministry, sa anumang ginagalawan na nating domain, na meron panibagong impact ang buhay natin o ang pagkilos natin because yung presensya ng Diyos, amen, ay nagdala sa atin into the higher and deeper level, amen, ng presensya ng Diyos sa buhay natin. That's why the kingdom manifestation ay visible sa buhay natin. So, pag sinabi po nating priority, ito yung ating primary focus. Pag sinabi nating priority ay
Dito natin ginugugol yung ating effort, yung ating time. Ito yung pinakamahalaga. Higit sa lahat. Kumbaga, ito po ay isang prinsipyo ng bagay na pinapahalagahan mo higit sa lahat. Priority. That's why, ulitin ko po ang tanong, what is your top priority this year 2023 that can lead you in transformation for kingdom manifestation? So, ang sabi po ni Dr. Miles Monroe, life outside your ideal environment will destroy your potential because a wrong environment always means death. Life outside your ideal environment will destroy your potential because a wrong environment always means death. Kaya po, doon sa prayer, of repentance ni King David sa Psalms 51 verse 11, ano sabi po niya doon? Cast me not away from your presence. So, ang ibig sabihin po niyan, ang kawalan ng presensya ng Diyos sa buhay natin, according to the quotations ni Dr. Miles Monroe, ang ibig sabihin niyan ay kamatayan. Meaningless ang buhay kung wala yung presensya ng Diyos. Kaya sabi ni King David, cast me not away from your presence and take not your Holy Spirit from me. Ang sabi naman po ng Psalms 21 verse 1, I pray to you, O Lord, my rock, do not turn a deaf ear to me. For if you are silent, I might as well give up and die. So sinabi po rito ng Psalmista, Psalms 28 verse 1, na kung ang Panginoon ay magiging bingi sa akin, at mananahimik sa akin. Na ibig sabihin yan, kung wala na yung attention, yung presensya ng Diyos sa buhay ko, consider na ako'y tulad ng isang patay. Ano po? So sabi ng po ni Dr. Jonathan David sa isang pagtuturo niya, win the favor of God quickly. Win the friendship with God. Let the friendship with God be over your tent. So in the days to come, nothing can hold you back. Amen? Kaya po, dito po sa sinabi ng Psalm 65 verse 4, basahin ko po sa inyo. Blessed is the one you choose. Blessed is the one you choose. Kaya po dito sa, minention po dito ni Dr. Jonathan David, win the favor of God quickly. Win the friendship with God. Win the friendship with God. So, dito po sa Psalm 65, nakita po natin dito na nagtagumpay. Yung isang tao, yung isang mananampalataya, kung siya ay napili ng Panginoon. Ibig sabihin, naging approved, naging qualified na kanyang buhay sa relationship na hindi karaniwan. Bakit po relationship na hindi karaniwan? Yung pagiging malapit sa presensya ng Diyos at pananahan sa presensya ng Diyos. Consider na ikaw ay naging qualified as a friend of God. Kaya sabi mo daw, blessed is the one you choose and bring near. So hindi lamang pinili kundi pinalapit ng Diyos sa Kanya. At hindi lamang pinalapit, kundi intulutan, inalaw na maging katanggap-tanggap na manahan sa kanyang presensya, to dwell in your courts. Blessed is the one you choose and bring near to dwell in your courts. So we shall be satisfied with the goodness of your house, the holiness of your temple. Amen. So ang isa pong prinsipyo nakita ko rito, at doon sa ibang part ng teaching about sa pagkilos ng presensya ng Panginoon. To live in the parameter of God's presence through intimacy is a clear indication that you are highly favored by God to be an agent for the fulfillment of God's purpose in your generation. Ulitin ko po, to live in the parameter of God's presence through intimacy is a clear indication that you are highly favored by God
to be an agent for the fulfillment of God's purpose in your generation. Hallelujah. Amen? So how does the presence of God can transform people's life? Paano nga ba nagbabago ng buhay ang presensya ng Diyos? So ito po yung ating pag-aaralan. So let us study why the presence of God should be our priority through intimacy. Let us study why the presence of God should be our priority through intimacy. Number one, perfect environment of man. Perfect environment of man, it is the Garden of Eden. So dito po sa Genesis 1:26 to 27, ito po sinasabi. Then God said, let us make man in our image according to our likeness. So let them have no dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. So God created man in his own image. And the image of God, he created him, male and female, he created them. So, dito po nakita natin, na talagang kung paano nilikha ng Diyos ang tao. Let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion. Amen? And then sinabi po ng Genesis 2:8, Genesis 2:8 says, the Lord God planted a garden eastward in Eden, and there he put the man whom he had formed. So after na malikha ng Diyos ang tao, according to his image and likeness, at binigyan ng function or ng assignment dito sa lupa, iniligay ng Diyos ang tao doon sa pinaka-best na lugar dito sa lupa. Walang iba kundi ang Garden of Eden. So the Garden of God, alam po natin ay hindi ito garden ng tao, kundi garden ng Diyos. So meaning to say, kung ito'y garden ng Diyos, ang Garden of Eden ay tirahan, nananahan ang kaluwalhatian o ang presensya ng ating Diyos. Kaya po, ang katotohanan na ating pong makita na pinapahayag o tinuturo sa atin ng Biblia kung paano ang tao nilikha at saan ang tao nagmula. So let us sabi po dito sa aking handout, man was created for God's glory. So ito po yung truth na sinasabi po sa atin ng salita ng Diyos, na tayo ay nilikha ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. God made man in the environment, atmosphere of His glory. So, napakadali po namang maintindihan at maunawaan dahil sa pagkakalikha ng Diyos, ng tayong God sa tao. So, tayo ay nilikha sa persona, sa presensya, sa kaluwalhatian ng ating Diyos. Kaya po, dito sa Revelation 4:11, ang sabi, you are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power. For you created all things. Kasama na po tayo dito. All things. And by your will, they were created and have their being. By your will, they were created. So nalikha tayo, mula sa idea ng ating pong Diyos. Mula sa purpose ng ating Diyos. At hindi lamang po nagtatapos doon sa idea at purpose ng Panginoon, ng pagkakalikha sa atin. Kundi nalikha tayo doon sa ilalim ng kaluwalhatian o ng presensya ng ating Diyos. Kaya po ang sabi dito, the glory of God was a gift to mankind in creation. The glory of God was a gift to mankind in creation. And it is also the inheritance of every sons of God. Amen? It is also the inheritance of every sons of God. The glory of God. Kaya po, makita natin sa isa sa prayer ng ating Panginoon Jesus before siyang ipako doon sa krus ng Kalbaryo. In John chapter 17,
verse 22, and the glory which you have gave me, I have given them, that they may be one just as we are. And the glory which you have given me, I have given them. So ito po yung isa sa inheritance na ating tinanggap, mula sa ating pong Panginoon. We are created for God's glory. At dito sa prayer po nito ng ating Panginoon Jesus, ibinabalik po lamang tayo doon sa original environment, atmosphere na perfecto sa atin para mabuhay bilang kanyang anak. Ano po? So, pag sinabi po natin glory, ano bang ibig sabihin ng glory? What does glory means? In Greek word, ang tawag po ay doxa. In Hebrew word, kabud. Yun po yung ibig sabihin ng glory in Hebrew word, kabud. Pag sinabi po natin kabud, it is literal meaning is weight. But the term is used figuratively in the sense of splendor, abundance, honor, or glory. So another meaning po ng kabud can also express fame, reputation, recognition, beauty, magnificence, strength, dignity, splendor, respect, excellence, holiness, and greatness. So ito po yung ibig sabihin ng kaluwalhatian. Ano po? Kaya po, ganun na lamang yung intense, ng prayer ni Moses. Dahil ito pala yung ibig sabihin, nung kaluwalhatian. Splendor, abundance, honor, magnificent, strength, dignity, splendor, respect, excellence, greatness, holiness. So, si Moses, hindi siya na-content, doon sa kanyang past experience sa encounter sa presence of God. Kaya po, sabi po dito sa aking pong teaching sumamal nito, Moses show us his longing and being passionate to the glory of God in spite of his experience with God's glory at the Mount of Sinai. Kaya po dito sa Exodus 33 verse 18, ito po ang kanyang sinabi sa Lord. And he said, please show me your glory. So, pinakita niya yung kanya pong longing at pagiging passionate na ma-experience pang muli into the higher and the deeper level yung kaluwalhatian o yung presensya ng Diyos sa kanilang journey going to the promised land. Kaya po sabi dito ng another version, New Living Translation, Moses responded, then show me your glorious presence. According to Exodus 33 verse 18, New Living Translation, then show me your glorious presence. So the glory of God is the original environment that God designed for mankind to live. So ito po isang truth and the principles makita natin dito sa ating pinag-uusapan ng mga verses ng kanyang salita o ng salita ng Diyos. Na ang kaluwalhatian ng Panginoon ang siyang pinaka-original na environment o atmosphere na dinesign ng Diyos sa sangatawan o sa tao upang siya ay mabuhay. So next letter, BSI po, man was both created and made from the person, power, plans, and presence of God. Man was both created and made from the person, power, plans, and presence of God. Ang sabi po muli dito sa Genesis 1:26, then God said, let us make man in our image, according to our likeness, let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, over every creeping thing that creeps on the earth. Another verse po, Genesis chapter 2 verse 7. And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living being. So tingnan po natin yung kahulugan nung created and made. Ang sabi po dito, created means to create from nothing, become a living being, God's breath, o ito po yung espiritu ng Diyos na itong hininga ito rin yung naging espiritu ng tao. Ano po?
At dito nagkaroon ng buhay ang hinubog ng Diyos na katawan ng tao mula sa alikabok. Nagkaroon ng hininga. At ang hininga ito ng Diyos na hininga sa ilong ng tao ay siya pong naging, nasabi po ng ating binasang scripture, nagkaroon ang tao ng kaluluwa o nabuhay ang katawan ng tao. And breath into his nostrils, the breath of life, and man became a living being. Pag sinabi naman po natin made means to form something that is already made. Become physical person. Form the dust of the earth. So, ang tao po nilikha ng Diyos o ginawa ng Panginoon. Man was made by God in His image. Sabi po ng Genesis 1:26. Pag sinabi po natin image is to be His representative on earth. Image means to be His representative on earth. Or ito po yung tatawag natin, character. Character. And likeness to exercise His authority on earth. To exercise His authority on earth. Ito naman po yung function nating tao dito sa lupa. So, man was creations of an intentional God. Man was creation of an intentional God. So, created to exercise dominion. So, ito po yung isang hangarin na naisin ng Lord na makita niya sa kanyang nilikhang tao upang exercise ng tao yung dominion niya dito sa lupa. So, tayo binigyan ng Diyos ng dominion sa lahat ng nilikha ng Panginoon. Peace in the sea, birds of the air, over livestock, all the earth. Next is created for the purpose. Ang tayo nilikha ng Diyos sa layunin na mahayag yung pamumuno, ano po, the kingdom rule dito sa lupa. So God created for the purpose of manifesting the kingdom rule of God here on earth, since the earth is the colony of heaven. Kaya sabi po ng Psalms 115 verse 16, the highest heavens belong to the Lord, but the earth He has given to mankind. Kaya makita po natin, from the beginning to sa creation, ay ang tao ay binigyan na ng Diyos o dinipositohan na ng Panginoon ng kakayanan na mamuno. So makita ho natin dito, the dominion na ibinigay ng Diyos sa tao, na kung saan ay ito ay i-design ng Lord na functions ng tao dito sa lupa upang yung kanyang paghahari sa langit ay makita niyang nangyayari dito sa lupa. Ano po? And next, let us see, sabi po dito, God prepared a perfect environment where man can live into the fullest, fruitful, and live with unbroken fellowship with Him. Kaya po, ang Garden of Eden, dito inilagay ng Diyos ang tao. Dito sa kanyang garden. Bago pa niya nilikha ang tao, nilikha muna niya yung perfectong lugar na mayroong pagkilos ng perfectong atmosfera na walang iba kundi ang kanyang presensya o kaluwalhatian. Kaya po ang katotohanan makita natin dito, so God prepared a perfect environment where man can live into the fullest, fruitful, and live with unbroken fellowship with Him. Kaya po sabi ng Genesis 2:8, the Lord God planted a garden eastward in Eden, and there He put the man whom He had formed. And Genesis 2:15, ganito po sabi, the Lord God took the man, put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. In Amplified Version po ng Genesis 2:15, so the Lord God took the man He had made and settled him in the Garden of Eden to cultivate and keep it. So, the presence of God is an environment or atmosphere. So, the glory or the presence of God is the spiritual atmosphere of heaven. So, sa mga matatagal ng mga nanampalataya,
Alam ko po na alam na natin to. Kabisado natin to. Na yung kaluwalhatian o yung presensya ng Diyos, ito yung spiritual atmosphere ng kalangitan. At ang pagiging perfecto na lugar ng kalangitan ay nakasalalay sa kanyang kaluwalhatian, sa kanyang presensya. So pag sinabi nating atmosphere ay katulad siya ng hangin dito sa lupa. So like air as the physical atmosphere of earth. So God's presence with humanity was truly heaven on earth. Kaya po mayroong awitin tayo, no? Your presence is heaven to me. Ang presensya ng Diyos ay kalangitan dito sa lupa. So everything is complete in the glory of God. Na hindi po ito may tatatwa, na hindi pwedeng pasabalian, pasinungalingan. Na ang sa kaluwalhatian sa presensya ng Diyos, everything is complete because the glory or the presence of God is the essence of who God is. So let us look closely at the meaning of the words garden and Eden in the original Hebrew. So alam ko po na ito ay minsan ay naituro na sa atin ng ating spiritual mentor, Pastor Wilbert, about the Garden of Eden. But nice ko po ngayong i-repress na sa atin to. Ulitin natin, natingnan ang kahulugan ng Garden of Eden. So the word Eden means pleasure or delight. The word Eden means pleasure or delight. Next, the word garden signifies enclosure or fence place. It comes from a root meaning to hedge about. It is something that protects, defends, covers, or surrounds. Di po ba napakaganda, no? Na yung isang bahay ay mayroong garden. So, ang purpose, may garden ay para dito ka mag-relax-relax, magpahinga, magkape-kape, maalis yung stress. So, kasi sa kahulugan po na pinakita sa atin, mula sa salita ng Diyos, ano yung Garden of Eden? So, dito po ay atin pong makikita, yung intentions ng Diyos kung bakit niya dito inilagay, ang tao sa Garden of Eden. Dahil sa atin nga pong pinag-usapan kanina na ito yung perfecto na lugar, environment na ang tao ay dito ganap na siya ay mabubuhay. Dito siya protektado. Kaya po ang other word meaning ng Eden from the Hebrew is where God dwells. Where God dwells. Amen? Ang Eden ay tirahan ng Diyos. Dito nananahan ang presensya ng Panginoon. So kung tayo ay, spiritually speaking, ay nasa Garden of Eden or doon sa tinatawag nating intimate relationship with God, kung ito yung nakabuild sa buhay natin. Ibig sabihin po nito, kung nasaan ang pananahan ng Diyos ay naroon din tayo. Nananahan tayo sa presensya ng ating Panginoon. So sabi ko, when we are in the glory of God, where we are in the presence of God, we are surrounded by and protected by God's presence. Ulitin ko po, when we are in the glory, we are surrounded by and protected by God's presence. We do believe, amen, na the Garden of Eden is not a particular geographical place, but rather a carefully prepared, delightful spot of glory that God designed mankind to dwell. So from the original plan ng Diyos po sa tao, ang tao ay nais ng Panginoon na manahan sa isang perfectong environment. Walang iba kundi ang kanyang kaluwalhatian. Kaya po, makita natin yung mula sa karunungan ng Diyos at sa plano ng Panginoon. Before niyang nilikha ang tao, nilikha muna niya yung lahat ng pangailangan, especially yung perfectong environment, atmosphere, na dito mabubuhay ang tao. Kaya po dito sa katotohanan o sa prinsipyo ng salita ng Diyos, makita natin na ang Garden of Eden ay hindi lamang isang particular
na geographical place, kundi ito isang, kung saan tinatawag nating hotspot, ano po, ng kaluwalhatian o ng presensya ng Diyos. Na ang naisin ng Panginoon, manatili, manahan ang tao sa kanyang presensya. So, the glory of the presence of God was the life and environment in which the first human being lived. So sa ating pong mga narinig na nakaturuan, so alam naman po natin na walang saplot, si Eva at si Adan sa alang pamumuhay sa Garden of Eden. Wala silang damit na Giordano, Levi's, So ang nagko-cover sa kanila, walang iba kundi yung presensya, yung kaluwalhatian ng ating Diyos. At ito yung kanilang buhay. Buhay ng tao. Ang presensya ng Diyos. Environment ng tao. Atmosphere para sa tao. Presensya ng Diyos o kaluwalhatian ng Diyos. So, God created the first man, Adam. So, in an instant, out of the dust of the earth, and give him his breath of life. So, Genesis 2:7, sabi po, then the Lord God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. Kaya na po makita natin, na ang tao ay dapat manatili na nagpapatuloy na konektado sa presensya ng Diyos upang tuloy-tuloy na dumali sa Kanya yung breath of life. It is the presence of God. So, ibig sabihin po, dito, ang tao ay magpo-flourish yung buhay niya habang siya ay konektado sa presensya o sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. At sinabi po sa atin ng Genesis, nung ilagay ang tao ng Diyos sa Garden of Eden, bagamat yung lugar ay masagana na, lahat ng pangailangan ng tao ay nasa Garden of Eden, pero meron pa rin silang assignment mula sa Panginoon. So, ang assignment po nila ay upang sabi daw po ay, ang sabi ito ng Genesis 2:15, the Lord God took the man, put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. So, the Amplified Version po, yung to work it and take care ay to cultivate and keep it. So, ang assignment ng tao ay lalo pang pagyamanin. Trabahuhin, pagyamanin, alagaan ang Garden of Eden. Pero paano mangyayari yun? Paano sa kalang kakayanan na talagang secure na sila'y magpa-prosper sa kalang assignment na ito? So ito po ang makita natin na katotohanan dito. We do believe Adam's potential will operate into maximum level in cultivating and keeping the Garden of Eden while he does his works under the presence of God. So dito po, magiging fruitful, productive, ang paggawa ng tao o ni Adam habang siya gumagawa siya na nasa ilalim ng presensya ng Diyos. So, ulitin ko po ito. We do believe Adam's potential will operate into maximum level in cultivating and keeping the Garden of Eden while he does his work under the presence of God. Pag sinabi po natin cultivating means bring out, pag sinabi natin cultivate, bring out the best in everything around you to maximize the potential of everything and everyone around you. To make everything fruitful. So, yun po ang ibig sabihin ng cultivate. But alam natin, ang istorya sa buhay ng tao. Sa pagbagsak ng tao sa kasalanan. So, ito po yung naging isang malagim na kalagayan ng tao. Na doon sa perpektong lugar
na dito ang angkop na tamang pamumuhay ng tao na siya ay mag-i-increase in all aspect ng kanyang buhay sa ilalim ng presensya ng Panginoon. Pero alam natin, nagkasala si Eva at si Adan. So, tragically, human beings' existence in glory did not last. So, mankind fell short of God's glory. So, ang tao po ay hindi nanatili sa presensya ng Diyos. Ang tao ay bumagsak sa presensya ng Panginoon. Ang tao ay na-disconnect, na-disqualified sa kaluwalhatian ng Diyos dahil sa kasalanan. Kaya po sabi ng Romans chapter 3, verse 23, "For all have sinned and fall short of the glory of God." At ito po yung makita natin ang senaryong ito sa Genesis 3, verses 6 to 8. "So when the woman saw that the tree was good for food, that it was pleasant to the eyes, and tree desirable to make one wise, she took of its fruit and ate. She also gave to her husband with her, and he ate. Then the eyes of both of them were opened, and they knew they were naked. And they saw fig leaves together, and made themselves coverings. And they heard the sound of the Lord God walking in the garden of the cool of the day. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden." So, automatically, sa pag-disobey ng tao sa Diyos, na sinabihan sila ng Panginoon, "Huwag ninyong kakainin ang bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama, kundi walang mintis na kayo ay mamamatay." Pero alam naman natin, natukso ni Satanas si Eva kasama ang kanyang asawa. At dito ang sabi po, ay nabuksan na kanilang mga mata at nakita nila na walang saplot ang kanilang katawan. Ibig sabihin ito, amen, na wala yung covering ng presensya ng kaluwalhatian ng Diyos sa kanilang katauhan. Ano po yung naging reaction? Ano yung naging response? Ano po? Ano naging consequence sa ginawa nilang ito sa pagsuway ng Panginoon? Hindi pa man sila nakakalis. Hindi pa man sila pinapalayas ng Diyos in the Garden of Eden. Nag-disconnect na po sila sa presensya, sa kaluwalhatian ng Panginoon. Ang sabi po ito ay, nung marinig nila na ang Diyos ay naglalakad in the Garden of Eden, sila ay nagtago na sa presensya ng Panginoon. Take note, hindi pa ho sila umaalis doon sa perfectong lugar na kumikilos ang perfectong atmosphere, which is the presence, the glory of God. Disconnected na sila sa presensya ng Panginoon. Dahil doon sa kanilang pagkakasala. Dahil ang presensya ng Diyos, ang kaluwalhatian ng Panginoon, hindi pwedeng makipagkaisa sa tao. Because the presence, the glory of God is uncontaminated, pure. Ano po ang presensya, ang kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya sabi po nito in Genesis 3:24, "So he drove out the man, and he placed cherubim at the east of the Garden of Eden, and a flaming sword which turned every way to guard the way to the tree of life." So sin caused man to fall short of the glory of God and to be exiled from His presence. Yan po ang pinaka-miserable na makita ho natin sa kasaysayan ng buhay ng tao. Yung ang tao ay napalayas, napahiwalay sa presensya ng ating Diyos. So God's presence is pure. Nabanggit ko po kanina, uncontaminated. Mankind did not fall from a place. It fell from God's presence. Ulitin ko po, mankind did not fall from a place. It fell from God's presence. So what happened when man lived a life outside from his natural environment? So ano nga ba? Ang posibilidad na pwedeng mangyari kung ang tayo mabuhay sa nalabas sa kanyang natural, sa kanyang perfectong environment at atmosphere.
So, if something is removed from its natural environment, you don't have to actively kill it. It will die on its own. So, yan po yung ating makita, physically, practically. Kapag ang isang may buhay ay tinanggal mo sa kanyang natural, sa kanyang perfectong environment at atmosphere, wag mo nang patayin, kusay ang mamamatay. Ang halimbawa, ang isda po, kapag ang isda ay inalis mo sa tubig, dahil ang tubig ang isang pinaka-perfecto, natural environment ng isda, alisin mo siya sa tubig, mamamatay siya. It will slowly die of dehydration. Ang isda, kahit nasa tubig, kung ang tubig naman ay polluted, kusa na rin yung mamamatay. Dahil hindi natural, hindi perfect yung kanyang ginagalawang environment. So, ganun din po yung halaman. Ang halaman, bunutin mo siya, ilagay mo siya sa ibabaw ng lupa. So, mamamatay siya dahil wala ng tubig, wala na siyang nutrients na nasisipsip. Wala siya doon sa tamang posisyon sa kanyang perfect or natural environment. So, when Adam and Eve sinned, their spirit, the essence of who they were as human beings made in the image of God, died. So, alam naman po natin, nung magkasala si Adam at si Eve, yung espiritu ng tao na likha sa wangis at larawan ng Diyos, ito po yung namatay sa kanilang pagkakasala. Na-disconnect sa presensya ng Diyos. So Adam and Eve removed themselves from God's presence by choosing disobedience and seeking to live outside the parameters of His glory and protection. So yung nakita po natin sa Genesis chapter 3. Hindi pa man sila nakakalis doon sa Garden of Eden, the hotspot of the presence, the glory of God. Pero disconnected na sila sa presensya ng Diyos kasi pinili nila ang pagsuwain. At sa pagpili nila sa pagsuwain ito, na-disqualified, naalis sila sa presensya ng Panginoon. At nagkusa, na lumabas doon sa parameter ng kalawalhatian at protection ng Diyos. So every human experience a process of death. Why? Due to being disconnected from the glory and the presence of God. But ang ating Diyos ay He is the God of restorer. He is the God of restorer. Siya po yung Diyos na nagre-restore sa kung ano yung kanyang sinimulan. Hindi niya sinukuha ng tao na maibalik sa kanyang original na plano na mabuhay ang tao sa kanyang presensya, sa kanyang kalwalatian. So letter A, sabi po ito, God provided a way for us to be restored to Him and His glory through redemptive works and resurrection power of Jesus Christ. So, gusto ko man po itong ipagpatuloy, pero kapos na po tayo sa oras. Atin po itong pag-aaralan sa susunod na pagkakataon. So, meron pa po itong part 2. Kaya po dito ko muna ito puputulin. Ito pong ating topic about God's presence. So, intimacy is our priority. So, maraming salamat po. And God bless us all.